Nasusunog ang bahagi ng Happy Land sa Tondo, Maynila. Pumuwesto na sa bubong ng mga bahay ang mga bumbero para maapula ang apoy. Apektado na rin ang sunog at daloy ng trapiko sa Mel Lopez Boulevard. At may unang balita live, si James Agustin. James. Igan, Susan, Ivan, nakataas pa rin sa ikaapat na alarma yung sunog na nagaganap sa isang residential area. Dito po yan sa Barangay 105 sa Happy Land, Tondo, Manila. Bago mag-alas 3 sa madaling araw ng sumiklab ang sunog, mabilis itong kumalat sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Ang mga bumbero pumesto na sa bubong ng mga bahay para malapitang makapagbuga ng tubig. Sa laki ng apoy, itinaas ng BFP ang ikatlong alarma. Dahil pahirapan ng operasyon matapos ang halos 40 minuto, ay itinaas na ang ikaapat na alarma. Kanya-kanya ng salba ng gamit ng mga residente patungong Mel Lopez Boulevard. Doon din pumesto ang mga fire truck kaya hindi nadaanan ng southbound lane ng kalsada. Kwento ng mga residente, nagising na lang sila na malaki na ang apoy. Ang iba, walang nailigtas na gamit. Biglaan na lang pagsilip ko. Sa tabi namin, ang laki na ng apoy. Hindi ko na po alam kung saan nagmula. Ay, napakahirap talaga. Yung bahay namin na nasunog, kapapalit lang ng bubong noon. 30 mil ang ginasto ko. Pinagsikapan ko yun na papalitan para hindi kami tulungan. Ito lang ang dala ko. Wala talaga. Samantala, Igan, asahan ng mga kapuso natin na daraan dito sa northbound at southbound lane ng Mel Lopez Boulevard yung heavy cut talaga na traffic. Lalo na po yung mga manggagaling sa Navotas patungo dito sa pier dahil barado itong kalsada ng mga fire truck na rumisponde dito sa sunog. Doon sa northbound lane, yung mga galing naman ng Maynila na patungo sa Navotas, hindi rin pumuusad yung mga sasakyan. Nakataas pa nga rin ito sa ikaapat na alarma at inaantabayanan pa natin mula sa BFP Manila kung ilan yung bahay at pamilya na posibleng naapektuhan dito sa sunog. Yan muna yung latest mula rito sa Tondo, Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Walang matatanggap na confidential at intelligence funds ang government agencies na walang kinalaman sa national security base inaprubahang 5.768 trillion national budget. Inaprubahang kahapon ng Bicameral Conference Committee at niratipikahan ng Kongreso ang proposed 2024 budget. Ayon kay Senador Sani Angara, chairman ng Finance Committee ng Senado, ang tinapyas na confidential funds mula sa non-security agencies ay idinagdag sa Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ito'y para makatulong sa kanilang pagbabantay sa West Philippine Sea. Malaking pondo rin ang inilaan para sa edukasyon, infrastructure, kalusugan at turismo. Papadala sa Malacanang final version ng 2024 budget para mapirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Fresh from being the winning coach sa The Voice Generations. Muling sumalang si Stel sa Fast Talk with Boy Abunda. Joy to the world, the Lord has come. Let her receive her King. Let every heart prepare dear room. Yan ang perfect harmony caroling ng vocal mix, the first ever winner ng The Voice Generation sa buong Asia. Perfect paandar dahil early Christmas gift kay Coach Stel ang pagkapanalo ng grupo. Inamin ni Stel na hindi madali ang kanyang journey bilang coach ng team Stelbound. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa 18 para sa kanilang suporta. Speaking of groups, nag-share din si Stel tungkol sa pagkakaayos ng SB19 at dati nilang management na Show BT Corporation Philippines. Happy kami na both side na-settle na po namin and nagkaayos po kami and maayos po kaming nag-usap. Right now, we're very happy na we can continue as SB19. SB19. Yeah. Nangangamba ang ilang estudyante ng Mindanao State University sa Marawi City ngayong balik na sila sa face-to-face classes isang linggo matapos ang pagsabog. Live mula sa Marawi City, may unang balita si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. James. Yes, Igan. Balik normal na nga ang klase dito sa Mindanao State University sa Marawi City simula pa kahapon. Ngunit ilang mga estudyante tutol pa rin sa pagbabalik ng face-to-face class. Ito ay para na rin daw sa kanilang seguridad. Isang linggo matapos ang pambobomba sa kanilang gym, nagbalik na sa face-to-face class ang Mindanao State University sa Marawi City. Nagkaroon ng maikling programa pagkatapos ng flag raising ceremony.
Bagamat bantay sarado pa rin ang campus ng mga gwardya, pulis at sundalo, tutol pa rin sa balik klase ang ilang estudyante. Ayon sa kanila, dapat munang siguraduhin ang kanilang kaligtasan at seguridad. I-advance mo natin yung safety and security ng mga student kasi at the end of the day, yun naman yung very purpose ng university, to be a home. And a home should be a safe place. Ayon kay Attorney Rashid Pandi, ang personal management staff ng MSU Marawi, pinag-aaralan naman nila ang mga hakbang na gagawin kabilang na ang pag-shift sa online classes. We acknowledge that there is a growing call from the students to shift to online classes. May bagong deliberation whether the university officials will reconsider its decision. Habang hinihintay ang desisyon, tuloy ang academic activities maliban sa finals exam na sa Enero na gagawin. Samantala, dinala na sa City Prosecutor's Office si Jafar Gamusultan, ang nahuli ng mga otoridad noong December 6 na itinuturong isa sa mga kasamahan ng mga sospek sa pambobomba sa MSU Marawi Gymnasium. Ayon kay Police Colonel Robert Takulan, ang Provincial Director ng Lanao del Sur Police Provincial Office, posibleng kasuhan ng harboring at possession of explosives ang naturang sospek. Igan, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng kapulisan at militar para mahuli na ang responsable sa pagpapasabog sa loob ng gymnasium dito sa Mindanao State University sa Marawi City. Samantala, mahigit 200 naman na puwersa ng sundalo at ng kapulisan ang ipinakalat dito sa loob ng campus upang ito'y siguraduhin na nasa maayos ang peace and order sa buong paaralan. Igan? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa may Welcome Rotonda. Ito po yung bahagi ng papuntang Espanya. At sa mga sandali pong ito ay talagang napuno na itong lugar na ito. Ang ayon sa kanila, umabot na sa libo-libong mga miyembro ng United Transport Consolidated Entities of the Philippines ang naririto ngayon. Sila po ay nagtipon-tipon. Binubuo sila ng 400 ng mga transport group na dumayo pa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Karamihan sa kanila ay talagang mga mula pa sa malalayo, no? Mula Isabela, La Union, Baguio, Quezon. Meron din po mula pa sa General Santos City, pati na rin sa Bukidnon. Ganun kalalayo, taga Cebu. Mga talagang bumiyahe, nag-aeroplano papunta rito para ipakita ang kanilang kilos suporta. Pakita rin natin doon mismo sa may Welcome Rotonda area ay umabot na po yung mga nagkikilos suporta dahil ganyan karami yung mga nais daw sumuporta doon sa modernization ng PUV. Sinasabi nila ito raw ang solusyon laban sa polusyon, ano? At mula rito sa Mabuhay Rotonda, magkakaroon sila ng maikling programa at magmamarcha sila papunta sa Malacanang para sabay-sabay nilang iparinig kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang saloobin. So sa punto po ito, alamin na natin kung ano ba talaga yung kanilang isinisigaw. Makakausap natin si Melvin Herederos, transport leader and driver mula sa Mindanao. Sir Melvin, magandang umaga po sa inyo. Isa rin po siyang tsopera, no? Ng PUV. Una po sa lahat, ay tagasan po kayo? Nabanggit ko taga Mindanao, pero saan kayo exactly sa Mindanao? At ano po ang dahilan bakit po kayo sumali dito sa kilos suportang ito? Okay, magandang umaga po. Ako po ay taga Mindanao, si Melvin Lagamon Herederos from Cagayan de Oro City para suportahan natin ang PUBMP Modernization Program sa ating pamalaan at isulong natin ang NOTO Extension of Consolidation at saka bigyan ng budget for 2024. Bakit? Para makuha natin mga chopper as chopper cooperative sa mga kooperatiba yung mga benepisyo na hinihingi natin. Sa ngayon nakabinbin pa nasa sa ating Kongreso o sa Senado. Bakit po mahalaga na maging ma-modernize yung mga PUV? Anong benepisyo nito para sa mga chopper na katulad niyo? Yan po ang ipaabot natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na makuha na natin yung mga benepisyo galing sa kooperatiba. Gaya ng insurance, life insurance, PhilHealth, SSS at saka Pag-ibig. So lahat po yan nakukuha ninyo pag modernized? Yes, ma'am. Kapag hindi kayo
modernisado yung mga PUV. Yung mga karaniwan po bang mga chopper ng mga traditional na mga jeep? Walang makukuha yan, walang benepisyo. Zero benefits yan. So dito tayo sa programa ng ating gobyerno sa Public Utility Modernization Program. Kailangan natin suportahan. Kami galing pa ng Mindanao, pumunta lang dito sa Maynila para magsuporta. Alright, maraming po salamat Sir Melvin Herederos at sa punto pong ito, makakausap naman po natin ay ang si Mr. Robert Kang, siya po ang Vice Chair ng National Federation of Transport Cooperatives. Una po sa lahat, sir, narinig na namin yung sa side po ng mga tsoperno. Pero bakit nga po ba mahalaga talaga na mamodernisa na at ano po ba yung mga nais nating iparating sa Pangulo? Unang-una, ito ay para sa ating mga manlalakay, mabigyan ng magandang at komportableng sasakyan ang ating mga lalakay. Pangalawa, yung ating mga driver, yung mga chopper natin, mabigyan ng disenteng trabaho. Kagaya sinabi ng ating kasama kanina, magkakaroon po sila ng full benefits. So, ang pag-modernize po, kailangan suportahan at isulong na maging batas po ito dahil para magkaroon tayo ng budget taon-taon. Ang pag-modernize po, hindi lang po yung sasakyan, kundi yung buong sistema ng ating public transport. Pagdating po sa kalikasan, may mga nabasa po kasi ako doon na solusyon na sa polusyon. Paano po nito masusolusyonan yung problema sa polusyon? Tinatamaan na tayo ng climate change. And how to address this by through our public transport na maging modernized by using Euro 4 diesel engine or Euro 5. And meron pa tayong electric vehicle. That would help to eliminate or reduce greenhouse gas emission. Ano po masasabi niyo doon sa mga mawawalan naman daw po yung mga traditional jeepney drivers? Ang sinasabi nila, mawawalan sila ng kabuhayan, mawawalan sila ng trabaho kapag talagang minodernize na lahat at hindi na sila pahintulutan na pumasada sa mga kalsada. Actually, ang ginagawa ngayon ng LTFRB is drop and substitute. So pag pinalitan yung lumang jeepney, sila yung priority driver na magmamaneho sa modern jeep. So magkakaroon sila ng regular employment at lahat ng benefits kasama yung 13-month pay dahil December na ngayon. So hindi na sila boundary? Hindi na po boundary system kasi si kooperatiba yung magbabayad doon sa bangko. Mas malaki ang kikitain nila? Mas malaki ang kikitain nila dahil magkakaroon sila ng overtime pay. Wala raw silang pambayad doon sa pagpapamodernize? It's not the driver who will be paying the amortization. It's the cooperative as a whole. Okay. Or corporation. So meron silang tulong na makukuha, may suporta sila para mapamodernize yung kanilang mga merong subsidy ang ating DOTR. Actually, umabot na nga ng 360,000 per unit. At yung ibang local government, merong ordinance na sumusuporta magbigay ng financial grant. Ano naman po masasabi niyo doon sa ang sentimiento ay mawawala na raw yung traditional, yung iconic jeepney natin sa kalsada? Actually, ang MC ng LTFRB ay pag yung traditional jeep mo ay nag-conform doon sa Philippine National Standard, pasok pa rin yung traditional jeepney natin. Alright, huli na lang po, ano po masasabi niyo doon sa mga ayaw pa rin pong sumali at talagang ngayon po magkakaroon ng mga tigil pasada yung mga ayaw ma-modernize ang mga PUV? Actually, misinformed yung karamihan. But kami dito ngayon na nakikita ninyo, we are well informed. Maraming forum na dinaluhan namin, kaya mas mainam na sumama na kayo sa amin, sa korporasyon, sa mga kooperatiba dahil ito po yung daan ng pag-asenso ng ating public transport. Alright, maraming po salamat Sir Robert Kang, ang Vice Chairman po ng National Federation of Transport Cooperatives. At yan po, hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy po ang pag-converge sila po programa at pupunta sila maya-maya lamang sa Malacanang. Samantala, mga kapuso, sa kaugnay pa rin po nanindigan naman po ang Department of Transportation na hanggang December 31 na lamang papasada ang mga PUV na walang kooperatiba o korporasyon. Sinabi yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa gitna ng planong tigil pasada ng Grupong Piston sa December 14 at 15. Dagdag pa ni Bautista, magkakaroon din ng rally ang mga sumusuporta sa modernization program ng gobyerno. Layon daw nitong mahikayat ang mga unconsolidated PUV na iproseso ang kanilang mga requirements para patuloy na makabiyahe. Tanging ang Piston at Manibela lamang daw ang hindi sumasang-ayon sa programang ito. In fact, on Tuesday, this group will have their own rally to invite those who have not consolidated to comply with the requirement of government to consolidate on or before December 31.
Naghain din ng demarche ang Chinese Foreign Ministry laban sa Pilipinas kasunod ng mga insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong weekend. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, professional, kontrolado, makatarungan, lehitimo at naaayon sa batas ang ginawa ng China Coast Guard. Isinisisi nila sa Pilipinas ang lahat ng insidente dahil hindi raw tinupad ang anilay ipinangako ng Pilipinas na aalisin sa Ayungin Shoal ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Dati na iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga nakaraang presidente na wala silang ipinangako sa China. Namataan naman kahapon sa Department of Foreign Affairs ang sasakyan ni Chinese Ambassador Huang Xilian kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Wala pang idinitalye ang DFA at ang Chinese Embassy kung anong sadya roon ni Huang. Sa gitna niya, sinuportahan ng ilang pambabatas ang panawagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Bongbong Marcos na pabalikin na sa China si Ambassador Huang. Kaugnay sa sunod-sunod na pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong weekend at iba pang issue sa seguridad. Makapanayin po natin si General Romeo Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Igan. Magandang umaga rin sa ating mga tagapanood. Unahin ko lang po, yung sunod-sunod na harassment na ito ng China, ang huling development po, tayo pa sinisisi ng China sa mga insidenteng yan na General Browner. Alam nyo, nakakatawa lang na binabaliktad nila yung totoong istorya. No? Dahil nandun po ako mismo, dun sa ating supply boat na Unaiza May, at nakita ko mismo yung panghaharas po nila. Noong linggo ng umaga, at around 4 in the morning, dun na po nagsimula yung patintero natin with the Chinese Coast Guard and Chinese militia. Kasi halos sa bawat barko natin, merong 5 na mga Chinese vessels na pumaharas dito. No? Kaya't nakita ko kung paano sila mag-maneuver ng very dangerous maneuvers dahil habang kami ay umaandar papunta dun sa Ayungin Shoal, ay ilang beses po kami hinarang dun sa harap namin mismo. And then, hindi po sila nakontento. Winotter cannon pa rin po tayo. And then finally, binunggo tayo. So, napaka-sinungaling po nila. Dahil binabaliktad nila. In fact, sinabi nila, tayo daw ang bumunggo sa kanila, which is really impossible kasi napakaliit ng ating barko. Sila ang lalaki. Gigante yung mga barko nila. So, really, hindi po totoo yung sinasabi nila. Pero ito'y paulit-ulit na po nangyayari. May mga bago ho ba tayong estratehiya para maiparating talaga sa kanila na atin ang teritoryong yon? Well, nag-iisip na po tayo, pinag-uusapan natin. Hindi lamang po military ang concern dito. Kasama po natin yung Coast Guard, kasama natin yung BFAR, at kasama rin natin, of course, yung mga mangingisda na Pilipino. No? And so kailangan natin ng holistic approach dito. Whole of nation, kumbaga ang pagiging approach natin. Pag-uusapan po natin lahat, pati po yung diplomasya ay dapat meron din effort. At nakikita naman po natin yung pag-file natin ng protest laban sa China. Opo. Yung pakikipag-usap natin sa kanilang mga opisyales ay tuloy-tuloy naman po. At sa kabila ng ganitong harassment, General Browner, tuloy-tuloy din ba yung magiging resupply mission ng ating mga otoridad dyan sa area yan? Yes, Igan, tuloy-tuloy. Kasi alam nyo, responsibilidad po namin, obligasyon po namin na bigyan ng supply yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil ito po ay isang post natin, military post. In fact, it's one of the front lines natin sa West Philippine Sea. At hindi po natin iiwan yan, sabi ng ating Pangulo, na si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Hindi po natin iiwan ang Ayungin Shoal. Pero General Browner, sa kabila po ng pambobomba, halos lahat to ng dumaan dyan nitong weekend, naging matagumpay po yung ganyan supply. Well, naging partially successful tayo, Igan, dahil
Dalawa yung boats natin. Pero yung isang boat, yung MV Kalayaan, ay nasira dahil sa pag-water cannon ng China. So kailangan na hilain po ng Philippine Coast Guard natin yung MV Kalayaan pabalik ng Palawan at hindi po ito nakatuloy dun sa BRP Sierra Madre. Opo. Kami po na nakasakay sa Unaiza May 1, kami po yung nakalusot at nakadikit dun sa BRP Sierra Madre. Kaya nakapagdala po kami ng ibang supply. Opo. Pati na rin po yung regalo, Christmas gift ng ating Pangulo sa ating mga sundalo dun sa BRP Sierra Madre. Opo. Ano hong desisyon nyo doon naman sa civilian mission, no? Yung atin coalition, bumalik ko sila pero may isang barko rin na nakarating sa Lawak Island para makapag-supply. Papayagan niyo pa ho ba silang makabalik? Alam niyo po, tama yung desisyon na bumalik sila at hindi na tumuloy dun sa Ayungin Shoal dahil nakita ko mismo yung dami ng mga Chinese vessels. Halos, nabilang ko nga po, mga halos mahigit 40 yung nandun sa paligid ng Ayungin Shoal. Opo. At sabi ni Admiral Carlos, ang commander ng Westcom, this is the first time na lumaki, nag-surge ng ganung numbers yung Chinese vessels. So, naghahanda po sila para dun sa Christmas convoy natin. No? Pinaghanda. Pero maganda na bumalik na po sila dahil baka ganun rin po ang gawin sa kanila. No? I-water cannon at ang pinakamasama, baka pungguin pa sila. Opo. So, mas maganda na safe na lang po yung mga civilians natin. But personally, I would like to encourage yung ating mga kababayan na pumunta sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na po yung ating mga mangingisda. Because that is our sovereign right to fish in our exclusive economic zone. So dapat tuloy-tuloy po yung economic activities natin sa area. Bombahin man o banggain? Yes, Igan. Basta nandito naman kami, yung Philippine Navy po natin at yung ating Philippine Coast Guard na magpoprotekta po sa kanila. Okay. In fact, Igan, nung nandun ako sa BRP Sierra Madre, natuwa ako kasi may mga nakita ko ng mga Pilipino na mangingisda nandun sa Ayungin Shoal at nangingisda po sila. Okay. May utos na ho ba ang Pangulo na tanggalin yung binalik nilang floating barriers dito sa Bajo de Masinloc? Yes, actually yung unang beses na naglatag sila, inutos po ng ating Pangulo na putulin yon. So ginawa po natin yon. Tinanggal natin yung barrier, nakapasok po yung ating mga fisher folks, mga fishermen. Opo. At marami po silang nakuha. So ngayon po, ganun din yung ginagawa natin. In fact, dun sa Ayungin Shoal, naglatag rin po sila ng barrier. Tinanggal natin, kaya't nakapasok tayo. May ilan po sa publiko ang nangangamba sa nangyayaring tensyon dyan na parang sa tingin nila palala na ng palala. Saan ho ba ito patungo at pwede na ho ba nating i-invoke yung Mutual Defense Treaty natin, General? Hindi pa naman, Igan, hindi pa naman kailangan invoke yung MDT kasi dun sa Mutual Defense Treaty natin nakasaad doon na kapag merong armed attack and yung cannoning is not considered an armed attack. So kaya ang ginagawa po ng China, maingat sila, no? Yung tinatawag na gray zone tactics. Pero para sa atin po, ang tawag natin doon, these are illegal, coercive, aggressive, dangerous, and deceptive actions. Okay. General Browner, sasamantalin ko na rin po at ano ho latest sa pambobomba sa Mindanao State University? Nakahuli na po tayo kaagad ng isang suspect. Opo. At naniniwala tayo na siya yung nandun sa video na may hawak po ng bomba. Opo. At pinasa po niya dun sa kay Ka Omar para siya maglagay dun sa loob. So hanggang ngayon po ay patuloy pa rin yung operations natin, yung manhunt operations natin para mahuli rin natin yung ibang mga perpetrators nitong karumal-dumal na krimen. Maraming salamat, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan, and Merry Christmas sa inyo lahat. Maligayang Pasko po. Marami ng balikbayan ang umuuwi para muling maranasan ng Paskong Pinoy. Live mula sa NAIA, may unang balita si Nico Wahe. Nico?
Susan, magandang umaga. 13 days bago magpasko, nagsisimula nang dumating dito sa bansa ang ilan nating mga kababayan na galing sa ibang bansa. Ang iba ay matagal-tagal na raw mula nang maranasan ang Paskong Pinoy. Blessing in disguise kung ituring ni Jason ang pagkakabenta ng barkong pinagtatrabahuhan niya bilang seaman sa Singapore. Ang 9 na buwang kontrata, naging 5 buwan na lang. Ibig sabihin, sa wakas daw, makakapagpasko na siya sa Pilipinas matapos ang 6 na taong pagdiriwang ng Pasko sa gitna ng dagat. Sako Christmas, bali, nag-crew change kami, pinalitan na kami, nabenta yung barko. So, timing din na Christmas. Yun lagi ang mga kadalasang hinihiling naming mga seaman. Yung Christmas, mag-spend ng Christmas sa family. Ang senior citizen naman na si Mami Gory, 16.5 hours bumiyahe mula Toronto, Canada, pauwi sa Pilipinas para muling makaranas ng Paskong Pinoy. Dito sa Pilipinas, as always, masaya naman tayo ang Christmas natin dito. Unlike sa Canada masaya din, kaya lang walang pamilya, pero siyempre mas masaya dito dahil nandito ang buong pamilya. Excited na raw siyang makita ang kanyang pamilya sa Makati City. Si Rafael, 8 years nang hindi nakakapagpasko sa kanyang mga kamag-anak sa Malolos, Bulacan. 8 taong gulang pa lang siya nang huling maranasan ng Pasko rito. It's been 8 years because I'm busy with school and stuff. So this is a great season to come back for Christmas. Kung may namimiss daw siya rito sa Pilipinas, yan ang... I miss the adobo. Adobo. It's basically the good food here and then the tropical places. Yeah, looking forward to that. Susan, ito tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasahero. Marami dyan, mga kababayan natin. Meron din mga turista dito yan sa NAIA Terminal 1. Asahan daw na darami pa yan habang papalapit ang holiday season. Live mula rito sa Pasay City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Naapula ng sunog sa Happy Land sa Tondo, Maynila. Kamustahin natin ang mga residente roon sa unang balita live ni James Agustin. James! Gan, bago mag-alas 7 ngayong umaga nang tuluyang maapula ng BFP yung sunog na naganap sa isang residential area. Dito po yan sa Barangay 105 Happy Land, Tondo, Manila. Umabot igan sa 120 bahay ang nasunog. Binulabog ng malaking sunog ang mga residente ng Barangay 105 Happy Land, Tondo, Manila bago mag-alas 3 sa madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Iniakyat ng BFP ang ikatlong alarma dahil pahirapan ng operasyon. Matapos ang halos 40 minuto ay itinaas na ito sa ika-4 na alarma. Mahigit 1 oras na itong nagaganap na sunog dito sa residential area at mula rito sa kinatatayuan kong footbridge, kitang-kita kung gaano kalaki pa yung apoy na nire-respondehan ngayon ng mga pamatay sunog. Ang mga bombero pumesto na sa bubong ng mga bahay para malapit ang makapagbuga ng tubig. Kanya-kanya nang salba ng mga gamit ang mga residente patungong Mel Lopez Boulevard. Doon rin nakapwesto ang mga fire truck, kaya hindi nadaanan ng southbound lane ng kalsada. Si Marieta ilang gamit lang ang nailigtas. Inuna raw kasi niyang ilikas ang kanyang anak na may special needs. Mga alagang aso at ang imahe ng Santo Niño. Biglaan na lang pagsilip ko, sa tabi namin, ang laki na ng apoy. Hindi ko na po alam kung saan nagmula. Ang senior citizen na si Aling Rebecca, ilang imahin lang din ng santong nailigtas. Laking pasasalamat niya nakalabas sila ng kanyang mister na may sakit. Ay, napakahirap talaga. Yung bahay namin na nasunog, kapapalit lang ng bubong noon. 30 mil lang ginasto ko. Pinagsikapan ko yun na mapalitan para hindi kami tulungan. Ito lang ang dala ko. Wala talaga. Malaking pagsubok para sa mga residente lalo pat magpapasko silang walang mga bahay. Nananawagan sila ngayon ng tulong. Bagong gawa rin yung bahay namin. Nung nakarang taon lang eh. So, ngayon, sunog na naman. Wala tayong magawa. Ay, sana yung mga malambot ng puso, tulungan kami na magawa uli ang bahay namin. Yung importante sa amin kahit na gamit at saka yung higaan namin. Samantala, Igan, ngayong umaga dito sa Mel Lopez Boulevard sa tapat lamang po nitong residential area at heavy gat pa rin yung traffic lalo na doon sa northbound lane na patungo sa area ng Navotas. Pero dito sa southbound, binuksan na yung kalsada at meron ng isang lane na nadaraanan yung mga motorista. Ayon sa BFP, umabot sa 240
na mga pamilya yung naapektuhan itong sunog, katumbas po yan ng 1,500 individual. Tukoy na raw ng BFP yung bahay na pinagmulan ng apoy pero inaalam pa nila yung sanhi nito. Yan muna ilitas mula rito sa Tondo, Manila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Muling magti-team up ang GMA Public Affairs at YouTube para sa online digital series na Pinoy Christmas in Our Hearts Year 2, kung saan tampok ang heartwarming holiday stories ng mga Pinoy. Kasama dyan sina Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at YouTube content creators na Bex Battalion. Si Alden sosurprisahin sa isang holiday sa Pampanga ang isang OFW from Hong Kong. Ang Bex Battalion naman, magjo-joint forces sa isang Pinay na uuwi ng Siargao para mag-celebrate ng holiday kasama ang pamilya. Si MMD may pa-early Christmas gift sa isang OFW kasama ang kanyang pamilya bago siya umalis ng bansa. Abangan natin yan. Looks good. Exciting. Samantala, kinilala ang ilang kapuso shows at personalities sa Anak TV Seal Awards 2023. Kabilang dyan ang inyong pambansang morning show na 24 years na nagbibigay ng saya at serbisyong totoo. Let's watch this. Kinilala ang ilang kapuso shows at personalities sa Anak TV Seal Awards 2023. Kabilang dyan ang inyong pambansang morning show na 24 years na nagbibigay ng saya at serbisyong totoo. Let's watch this. Big winner sa mga kapuso show at personalities sa Anak TV Seal Awards 2023. Unang hirit. Kabilang sa binigyan ng Anak TV Seal Awards television category ang pambansang morning show na 24 years nang nagbibigay ng serbisyong totoo, ang Unang Hirit. Sina Unang Hirit hosts Susan Enriquez at Suzy Entrata Abrera ang tumanggap ng award. 24 oras pang isa sa mga ginawaran ng Household Favorite Programs television category. Tinanggap yan ni GMA Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news and information that our viewers need. Tinanggap rin ng 24 oras ang Anak TV Seal Awards television category. Nagbigay rin ang Anak TV ng special tribute kay dating 24 oras anchor at GMA Integrated News pillar na si Mike Enriquez bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. Kinilala rin sa Anak TV Seal Awards television category ang 24 oras weekend. Balitang Hali, GMA Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV 1 Mindanao, Halabira, the GMA Live Special Coverage, GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022 with the GMA Special Live Coverage, gayon din ang Mornings with GMA Regional TV. GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Pit Senior, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless, at Game On. May Anak TV Seal din ang AHA, Biyahe ni Drew, Born to be Wild, I Wonder, Pinasarap, Pinoy MD, Daig Kayo ng Lola Ko, Farm to Table, I Believe, Sarap Diba, The Clash, TikTok Clock, Maria Clara at Ibarra, Pinoy A+, All Out Sundays, at Amazing Earth. Household Favorite Programs television category award rin ang Abot Kamay na Pangarap, Amazing Earth, Biyahe ni Drew, Kapuso Mo Jessica Soho, at Maria Clara at Ibarra. Kinilala naman sa Makabata Stars Male Television category sina Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V, David Licauco, at Unang Hirit host Mateo Guidicelli. Napili naman sa Makabata Stars Female Television category sina Jillian Ward, Barbie Forteza, Julian San Jose, Sofia Pablo, at Bea Alonzo. Sa Net Makabata Star Male Online category, napili sina Ken Chan, Alden Richards, at Richard Yap. Hall of Fame awardee naman for 2023 si State of the Nation anchor at Eyewitness host Atom Araulio. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit
at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.